Padayon kita sa atong theme, Thriving in a Hostile Environment. Miyaging mga mensahe atong napanalundungan na. Mga example sa Bible, labi na kang Daniel and his friends, kang Joseph, kang Noah, naagid sila sa dili gyud healthy nga environment, grabing pressure, oppositions, pero sila nag-grow, na-promote noon o nagmalampuson. Niningatak na last, nakitang patalinghog about this theme, living a life of impact in a hostile environment. Pag kinabuhi nga maghimo gyud og impact, maghimo gyud og influence, difference, mo apekto gyud diha sa lisod nga mga sitwasyon. So unsaon kini? Adto ta gyud sa atong text, 1 Peter 3:8-18. The first challenge dinhi is we must walk worthy, a worthy walk. Kinahanglan gyud og worthy walk. Sa atong pagkinabuhi, gi-challenge gyud ta sa Ginoo nga work worthy. Maglakaw nga angayan gyud ka as a follower of the Lord Jesus Christ. Worthy to be called followers. Worthy to be called Christian. Kay kitang Christian, mga followers, mangyod ni Jesus Christ. Kini naghatag ka nitong challenge nga as clothes kanang sanina, mo himog impact, no? Makita, nindot ka or dili. The same also sa atong pagwalk, ang atong Christian wardrobe, atong sanina, mooy makahatag yun og impact ngadto sa katilingban. Una diha, if we are going to walk worthy, we must have an attitude to present. Kinaiya. Mao gid ang kinaiya nga mo create og impact ngadto sa katilingban. Labi na sa mga lisod nga sitwasyon. Unsa diha ang dimension sa atong text? Ingon diha sa verse 8. Finally, all of you live in harmony. Harmonious living. Kanang harmony, but pasabot nga naatay espiritu sa panaghiusa. Working in the same mind, pareha o gunahuna, working for common goal, nga saragid ang tumong. So harmony, makahatag ka nato og impact ngadto sa katilingban. Ang Kristiyano dili makasinabot, dili maayo nga impact. Munang kinahanglan gyud og harmonious spirit. Kini nga spirit mao gini ang nagasik og peace, nagapangita gyud permanente sa kalinaw. Muna sa pagkinabuhi, as we walk worthy, makinabuhi gyud nga naagyod ang usalang gyud ka hunahuna og kasing-kasing. Seek peace. Ikaduha diya, be sympathetic. Kanang sympathetic heart nga naagyoy heart nga mo involve ngadto sa uban. Kanang mo appeal gyud sa ilang kinabuhi. Naay concern sa matag usa kinabuhi sa iglesia ug sa uban nga mga katawhan. Nagasympathize, nagpadayag og concern alang sa kayuhan sa isig ka magtotoo or sa mga katawhan. Mo nang kinahanglan nga attitude, no, sa atong pagkinabuhi to make a life of impact ngadto sa katilingban, naagid tay sympathetic heart, kanang naagi kabalaka og concern ngadto sa uban. And also kanang giingon diha sunod, love as brothers. Brotherly love, mo kana nga attitude nga kinahanglan gid kaayo, kanang love one another, love parehas pamilya. Naa ka sa usa ka pamilya, kanang pahigugpan nato sa tong pamilya, igsuon, mama, papa, ginigug maayo, mag-accept sa mga weaknesses. Usahay gani atong dipinsaan ang weakness sa atong igsuon. Ingana ang brotherly love, kining by blood nga family. Nga di kita gusto masira ang atong apelido, labi nagdaoton, no, makadugog ta daoton, ato magyang dipinsaan ang atong igsuon diha sa balay. Ingana ang brotherly love. Also, ipadayag diha sunod sa brotherly love is compassionate, kana gyung kind-hearted, kanang maluoy gyud sa isig ka tao. Sensitive siya sa burdens, sensitive sa mga kagulanan sa iyahang igsuon. Dili siya selfish, kanang concern gid siya sa mga gibugaton. Nga kini nga gibugaton, mupaingon gid sa aksyon. Dili gid mo ingon nga luoyan niya, no, pero way gibuhat. Kining compassionate, imposible gini nga mo feel ka ang compassion ug wa kay buhaton para matabangan ang imong igsuon. Oning compassionate to help fix the suffering of others, nga tabang gyud og sulbad sa mga kalisod nga nasa uban. Mumove gyud nito action. And also last diha, a humble spirit. Naagid ning mapinubsanon nga espiritu. Pasabot kanang submissive ug andam gyud mo paubos, bisan pa nga siya labaw. Submissive spirit, because musubmit lang kita sa Ginoo. Ang humbleness kinahanglan gyud sa pagwalk nato nining kalibutana.
Kay mao gini magmanifest kung kita gyud follower ni Jesus Christ, because Jesus submitted to authority. Not only nga we walk worthy is to have an attitude to present, but also naapod tay action to pursue. Ang sunod nga verse diha sa verse 9 ingon diha, do not repay evil for evil or insult for insult, but with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. So dinhi giauhag kita nga para worthy ang atong walk, kinahanglan mo na ang atong pagatumanon nga aksyon. Una diha is return good for evil. Mao gini ang attitude og action nga mo impact kanang ang dautan pulihan nimo maayo. Returning evil for good is a satanic nga pamaagi. Returning good for good or evil for evil is worldly nga pamaagi. Pero returning good for evil is a divine way. Sa kalibutan, unsay imong giutang, mapoy imong ibayad. Evil for evil or good for good. Pero sa prinsipyo, sa Ginoo, bali, himuan kag dautan, pulihan nimo maayo. Mo-retaliate gyud, pero ang i-retaliate, bali, good noon. Dautan ang gihimo, pero imong ibalos maayo. Mao na ang giauhag kanato, labi na kita himuag dautan, injury and insult, ang ipuli nato maayo gyud. Mao na aksyon nga mo impact gyud og talagsan na gyud kaayo karong mga panahon na kay kita mo retaliate good, evil for evil. Ang i-retaliate no nato, ang ato nung ibalos is blessing. Ingon diha, do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing. Clear kaayo ang iyang pulong. Return blessing. Munang kita ang atong action man ang gipangita diha. Kung himuan tagdautan, unsay action nato? Pray for them. Mao na ingon sa Bible, pray for those who persecute you. Ampuan sila, or you can also speak to them in a kind and respectful manner. Isa na nga pagbalos og maayo, himuan kag dautan nga pulong, balusa siya og maayo nga pulong, no, speak to them with kind and respectful manner. Kinahanglan gyud nga action. Another action nga ipursu nato is control your speech. Ingon diha sa 1 Peter 3:10. Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Kinahanglan gyud ni, if you want to impact kining atong baba mo og di kita ka control ni, mo nang kinahanglan gyud mag-control. Isa nga mga i-return nato kung kita himuag dautan, usahay mo gini ang atong kwan. Di man ta mo sultig dautan sa iya ha, pero dito na to isulti sa atong mga higala, nahimo ng gossip, nahimo na noong chismis, imong gidaot siya dito. O di ba? Mo na kasagaran makita nato labi na sa mga friends mag-uban, ang imong kalaban gid na imong isulti dito. So control our speech. It is a way of returning evil with good. Di kayan og bantayan ginato ni kay bisan sa atong mga conversation daghang returning evil for evil. Mao na ang gikinahanglan, walk worthy aron kita mohim impact. Ikaduha nga gikinahanglan is willingness to suffer. Ingon diha sa verse 14, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. Di kita gusto mag-antos mo gid na ang ato yung nature, di ba? Pero ang Biblia, kung gusto gid ka mo impact, magmalampuson, mabungahon, taliwala sa mga lisod nga kahimtang, willing gid ka mag-suffer. Embrace suffering tungod kay mo kini ang mo impact gyud. Ang value sa suffering nga gipadayag dinhi, because we suffer, ingon diha, for what is right. Wala man ta nag-suffer tungod sa dautan, we suffer for what is right. And what is the meaning of suffering what is right? It means nga ingon diha sa 1 Peter 4:13-15, but rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even a meddler. Ang value anay nga suffering, gitawag ni siya nga righteous suffering or godly suffering. Kaya wa man ka nagsuffer tungod kay tigpamatay tao ka or nangawat ka. Mo nang ang word nini nga suffering is dako kaayo kay ngano, we are suffering tungod kang Jesus Christ. Ingon diha, participate the suffering of Christ. Pero kung nagsuffer ka karon tungod sa imong utang, murag di gyud siguro na balyo kay sa Ginoo, kay bunga man na sa imong pong kusog mo gasto or sana. Worth ang suffering
if we suffer as we are identified with the Lord Jesus Christ. Mo nang suffering of identification Because we follow Jesus Christ, daghan gyud og kalisod. Sa atong kinabuhi, labi na kita naghimog maayo, daghan gyud. The world will hate us. Si Jesus always doing good, pero gipatay noon siya. Ingana gyud na siya. Because we are suffering with the Lord Jesus Christ. Si Jesus nag-antos gid ng unfairness. We live in this world, daghan kayo unfair, no? Unfair atong gobyerno, pero natural na siya. Ang importante, we are suffering for Christ's sake. Tungod kang Ginoong Jesucristo. Mo nang di kita ma-surprise sa mga suffering sa atong kinabuhi because we are a Christian. Kay natural gina siya. Kundili, worthy ka. Ingon diha, rejoice. Lipay ganinoon that you participate. That is a privilege. Privilege yun na sa atong kinabuhi nga nakaparticipate ta sa suffering ni Jesus Christ. Mao ka na ang feeling ni Paul. Nalipay gid ko, no? Kay dako kay na nga value because I participate with the sufferings of Jesus Christ. Dili ka nagsuffer tungod kay naghimo kag dautan. And also, kinahanglan ta willing mo suffer not only tungod kay value kay nga suffering, but also we are willing to suffer because the works of suffering sa atong kinabuhi daghang kay epekto. Ang epekto sa suffering sa atong kinabuhi mao ni the key to a joyful Christian life. If you want to experience a joyful Christian life, you must embrace sufferings. Tanaw na to diha sa John 16:20 to 21. I tell you the truth, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. A woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. Makita nimo dinhi nga ikumpara kini sa babae nga nagbuntis. Na ay pain, pero sa dihang pagkahimugso sa bata, makalimot tungod sa kalipay. Suffering, maugyod siya ang key to a joyful Christian life. If you will not embrace suffering, you will not experience this joy diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Ingon si Paul sa 2 Timothy 2:12, ingon niya kang Timothy, if we suffer, we shall also reign with Him. Kung mag-suffer ka, mahimong maghari kauban ni Kristo. Pero if you deny Him, He will also deny you. Feeling no nga, if we suffer, okay ra, tungod kay muhari ang buta kauban niya. A joyful experience. And also, diha sa Romans 5:3 to 4, ingon diha, not only so, but we rejoice in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Ang sufferings, mag-rejoice kita kay bauta ang produkto niini. Makausab sa atong kinaiya. Ang katong kaguol, kahadlok, mahimong joy, mahimong hope. Unang dako kay buhat gyud. Ang sufferings, mahitungod sa kalipay nga atong matagamtam diha sa atong mga pag-antos. Unang nindot kaayo nga magsuffer kita diha kang Ginoong Jesucristo. A joyful, a godly, a righteous suffering. Ingon po diha sa Acts 5:41. The apostles left the Sanhedrin, rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Lipay kaayo ang mga apostoles nga sila nahimo gyung worthy of the sufferings tungod kay sila nagdala sa ngalan ni Jesus. Indot kaayo nga bunga sa suffering sa atong kinabuhi kanang kalipay nga di gyud matungkad tungod kay diha man gyud maka-feel man ka og tinod na kalipay kung niagi kag the same gihapon, di ba? Ikaw pobre kay sa una, dili ka ka-enjoy gyud sa imong pagkadato karon kung wa ka mo sinati gyud og grabing ka pobre. Pagkasinati anang ginamos kanang maglisod gyud og panginabuhi, dili ka ka-enjoy sa kanindot karon sa imuhang kinabuhi kay wa man ka kaagi anang kalisod gyud kaayo. Mao pud na sa atong pagkinabuhi ma-experience nato ang mga suffering of the Lord Jesus Christ. Ang joy nga atong masinati unya dili pud na siya ma-explain sa kanindot. Mao nang ang sufferings dinhi is a privilege, not a requirement. Tungod kay dili tagipugos ka mag-suffer, kundi mao na ang hagit. If you want to enjoy, if you want to have joy in Christian life, embrace suffering. Tungod kay diha nato gyud masinati ang tinuod gyud nga kalipay. Diha sa Matthew 21:26 to 31, duha ka anak, lakaw buhatan wa mo sugot. Ay kaduha nga anak, lakaw buhatan ni sugot. Ang first nga anak, wala nawala ang iyang pagkaanak.
Pero kadtong ikaduha nga ni sunod, mao gid toy maka-enjoy. Ma-taste niya ang enjoyment of following. Mao nang nindot kaayo ang righteous suffering. Opportunity alang kanato, opportunity for witnessing. Tungod kay diha sa atong pag-suffer, diha makita nato ang atong conviction of confidence in God. Ug mo-produce kini og unimaginable impact and blessing for us and for others. And lastly, withstand for our faith. Kung gusto kita mo impact, taliwala sa mga hostile or severe or untoward nga mga circumstances, we must withstand for our faith. Tindugan ginato atong pagtuo. Ingon diha sa verse 15, but in your heart set apart Christ as Lord. Always be ready to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Giagat kita diha nga ingon, ready to defend the faith. Ready to answer. Ready ta mo answer to everyone who asks. Kung nay mangutana ka nato, nganong nituo man ka sa Ginoo? Makatarong ta og explain. Ready ta to answer. Nganong nituo man ka ana? Because faith has its reason. Naagyoy rason ang ato mga pagtuo. Ready ta to defend the faith. Dili ta ka defend kung dili ta kahibalo. Mo nang sa ato gyud nga kinabuhing Kristiyano nagitay gitawag nga statement of faith. Kung sa gituohan mo mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa Trinity. Kung sa ang imuhang pagtuo sa Trinity, tulo ka Ginoo or usara ka Ginoo, or si Jesus ba dili Ginoo, o mo na yung diferensya diha. So maka-explain ka nganong ang tulo isa ka Ginoo. Ready ka to answer. Pero di ka kay balo, mao po na yung problema diha. You are not ready to answer. Our statement of faith, labi na kining three major nato nga statement of faith, nga dili gud ni pwede makompromise, dili ni pwede mo bargain ka nga okay ra. Importante gini, wala ni delikado atong Christian life. Kining atong pagtuo sa Trinity o kining atong pagtuo what we believe about the Bible, na may uban ang Bible dili ilaha final authority. Nailain sila nga sulat nga ilang gifalo. And also salvation. Kita gyud kay balo ana. We must be ready to answer kung mangutana sa tuwa, nganong di na ka maimpierno? Nganong dili naman mawala imong kaluwasan? We must answer based on biblical truth, dili sa atong personal opinion. Usahay gani na mga pangutana nga, nganong nituo man ka nga di na mawala imong kaluwasan? So, isa nituo gid ko kay mao gid na ang among baruganan, pero dili ka hatag og mga biblical verses nga naga-support ana nga why you believe it. No, nganong nituo man ka na? Nganong nituo man ka nga kita congregational? Ngano man be? Basta mo nay among practice. Dili ka ready to answer. Mo nang kinahanglan kita mahibalo o kinahanglan kita ready to defend what you believe and why you believe it. Kay mao ginang mo impact. Ready ta to answer whatever no unsay i-ask kanato for the reason of your faith. Mo nang defend your faith. Usog kay na impact ngadto sa kalibutan. Labi na we are ready to answer the question about salvation, about the gospel, about the death of the Lord Jesus Christ. Kinahanglan kita ready diha tungod kay kana makahatag gyud opportunity nga mapadayag ang kaluwasan. Ready kita diha tanan kay balo kita ana kay evangelism day na katon nangutana makahibalo dayon. Mo nang ready to defend our faith. Mo nang kinahanglan kita mahibalo labi na sa atong statement of faith. And also ingon diha sa last, but do this buhata kini with gentleness and respect. Dili arrogante, dili makig-away. Kay mao gini usahay mo sangpot ngadto sa debate, labi na kining atong pag-istorya mahitungod sa atong gibarugan, mo kani daghang kay debate diha sa social media. Ingon diha sa Ephesians 4:15, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. Speak the truth in love. Ang truth, sakit yun. Pag mayroon ka, kung dili nimo madawat si Jesus Christ, mato gigang impierno, sakit yun na siya. Mo nang kinahanglan gyud og right attitude. Do it in love. Imo gina siyang buhaton nga naagyoy gugma. Dili adto sa grabe nga debate. Mo na ingon si Paul kang Timothy, 2 Timothy 2:23-24, don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Dili gyud kig-away. Ako na experience sa dana kanang pag-conversation nga na madugay mo init gyud. Una ingon si Paul, kay na ginay nga na handle argumentative people nga naay love and respect. Sa social media grabe gyud ang debate.
kanang mga mag-post ko na mga comments na mga negative gani ako sa yung kuan kong iyang tuyo sa gyud makigdebate ba o pero makigdebate gani ani. Pero kung honest siya nga wa kahibalo tubagon ko na in a right way also. Pero kung mura naglain ang tunong ako nang i-delete pa na mga comments i-delete na ko na kay di na maayo mo engage na into intellectual discussion nga mura nagpabrightay na adili na ta diha. Just present your stand. Tinuod na nga lisod gyud labi na atong mahal sa kinabuhi or atong igsuon labaw sa tua wa nagpasabot nga tungod sa nagrespect ta di na tamot sulti sa kamaturan isulti gid na siya pero mao na lagi do it in love kay mao gid na ang kamatuoran lisod no sa akong experience sa una labi na katong miabot ng mga lisod kay nga mga circumstances sa una kapa daghan man gyud masakitan ani pero we must tell the truth paning kamutan gyud ako ginang ginahas-hasan nga dili gyud kaayo sakit daghan ang mga iglesia nga dili gyud mosulti bisan pa gani ang atong mga dagko kayo nga churches lisod isulti yun ang kamatuoran we must tell the truth do it in love panahon sa kapa panahon atong chaos sa atong denomination kining speaking in tongues so kining Calvin nga principle sulti gyud ta no pero amigo lang gyapon nimo na sila nothing personal do it in love we are called not to win arguments dili it is to win souls mao na ang hagit mao kana ang kinatibukan sa challenge ning takna if you want to have an impact bisan ining mga kalisod nga panahon mao na ang challenge nga we must walk worthy and also we must be willing to suffer inaon kita embrace suffering tungod kay diha ta maka-experience og real joy and also withstand for our faith let us pray.